Yung, di ba maraming party list? Di ba maraming party list mga kababayan na kung saan nagpoproklama na. Ang ML party list, nagproklama na sila. Yung Akbayan party list, nagproklama na sila. Pero merong isa sa dalawang party list na hindi pinapaproklama ni Commissioner George Garcia. Bakit nga ba at ano nga ba ang party list nito? Tawagin na lang po nating Duterte Youth Party List. Nako, my God, mga kababayan. Duterte Youth Party List? Sinuspinde ng COMELEC. Hindi nakapag proklama. Di ba? Bakit nga ba? Pakinggan natin, mga kababayan. Bakit nga ba sinuspindi ito ng COMELEC? Ito, pakinggan natin. The Commission on Elections says it has suspended the proclamation of 2 party lists. In a press conference, COMELEC Chairman George Garcia says the National Board of Canvassers would later name the 2 party lists during the proclamation of party list winners at 3 p.m. on Monday, May 19. Garcia adds that one of the party lists whose proclamation was suspended has won 3 seats. Of all party lists, only Akbayan, Duterte Youth, and Tingog got 3 seats in the 20th Congress. Based on the National Certificate of Canvass, Akbayan led the race, garnering more than 2,700,000 votes, or 6.63% of the more than 41,600,000. Mga kababayan, alam nyo ba na useless ang 2,300,000 votes ng Duterte Youth Party List? Ayan sila po ang pumapangalawa sa Akbayan. Nakakuha po ang Duterte Youth Party List ng 2,338,564. Duterte Youth Party List has gathered 2 million votes and 338,564. Ang problema lang, sad to say, Philippines, that Duterte Youth Party List, it's not able to proclaim that they are win as a party list in the Republic of the Philippines. Kawawa naman po. English yun. In English ko lang ha. Ito pa. Total votes cast for party lists. Following Akbayan party list is the Duterte Youth with over 2,300,000 votes or 5.57%, while Tingog party list placed third with more than 1,800,000 votes or 4.34%. Garcia notes that one of the party lists has a pending case since 2019. Of these 3 party list groups, Duterte Youth has a pending case since September 3, 2019. Yun naman pala ang problema ng Duterte Youth Party List kung bakit hindi sila makakapagproklama. Kasi meron pala itong kaso, ang Duterte Youth, meron pala silang pending cases since September 3, 2019. At kamakailan lang, nakasuhan din to dahil sa pagpapakalat ng peking TRO ng ni Digong, nung hinuli si Digong. Diyos ko, mga kababayan. So, COMELEC suspended proclamation of 2 party list. Isa na po dito ang Duterte Youth Party List. Nako. Hinamon pa naman ni Cardema itong NBI na kung manalo daw sila, babalikan daw nila ang NBI. Dahil kinasuhan siya ng NBI ng fake news or pagpapalaganap ng peking impormasyon dahil sa peking TOR. O TRO ba yon? Correct me if I'm wrong, TOR or TRO? TRO. Nung hinuli si Digong sa tawag dito, NAIA. Ito pa. In March, Kabataan Tayo, ang Pag-asa, filed an urgent motion for COMELEC to resolve the petition to cancel the party list registration and or declare the nullity of registration against Duterte Youth. Petitioners said that the party list group made untruthful statements regarding the age of their nominees. One of the Duterte Youth nominees at the time was former National Youth Commission Chairman Ronald Cardema, who was disqualified by the COMELEC. The party list law sets an age requirement for youth representatives at the maximum age of 30 years old on the age of the election. Cardema. Bukod pala sa meron silang pending case noong 2019, September 2019, dinisqualified ito ng COMELEC dahil yung edad niya hindi na masasabing youth.
Kasi lagpas na daw siya ng 30 years old. Oo nga naman. Paano yun nasasabing youth kung ang tumatakbo, lagpas na 30, hindi na youth yun. Youth na ang tawag doon. Oh, youth na. Oo. Yun pala ang rason. Kaya ang COMELEC sinuspended ang proclamation ng dalawang party list at isa na dito ang Duterte Youth Party List dahil meron itong nakapending case noong 2019 ng September at yung edad daw hindi na nagmatch kasi 30 plus na pala ito si Cardema. Hindi na siya matatawag na youth. Youth na. Oo. O eto. Emma was already 34 by the time the 2019 polls took place. Oh, 34 na pala siya eh. Oh, yung pala yun. Kaya isa sa binabasihan ng COMELEC na disqualified ito kasi si Cardema is 34 years old na. Hindi na siya youth. Oh, 'di ba ang youth kaya nga matawag natin ng youth kasi 25, 26, 27. Pag tumungtong ka na ng 30, hindi na youth ang tawag doon, 'di ba? Pag tungtong mo ng 16 o 15, 16, 17 ang tawag doon teenager. Oh, pag tungtong mo ng 30, 31 adult na 'yun, hindi ka na youth. Couples for Christ na yun. Youth for Christ. Hindi na youth yun. Youth for Christ na yun. Couples for Christ. Di ba? May mga ganyan. Dugyot nga, sabi ni Danny Cervantes. Kaya pala. Ngayon, alam nyo na mga kababayan, baka makinig na naman kayo sa mga DDS na, hindi, disqualified yan kasi nga, Duterte ang pangalan, pinag-initan na naman ni Marcos. Si BBM na naman pagbintangan yan. Kasalanan naman ni BBM. Kapag na-disqualified ka kasi yung edad mo 34 na, tapos tawagin mo yung sarili mo na youth ka, kasalanan naman ni BBM. Kapag na-disqualified ka kasi may kaso ka pala noong September 2019, tapos hindi ka makapagproklama, kasalanan na naman ni BBM. Aba, ultimo siguro yung pag-utot ninyo, hindi nyo mautot, si BBM na naman yung mapagbintangan. Kabag lang yan. Ako sa totoo lang pero sa totoo lang ang sakit, yung youth ka sa pakiramdam mo pero iyot ka na pala. Kasi matanda ka na eh. Sabi ni Christian San Agustin, gala ka na lang nang makita mo na ang hinahanap mo. Putang ina mo, Christian, ba't ako magagala ng gabi? Ano akala mo sa akin, aswang? Diyos ko, hindi ko trabaho ang magala. Hindi naman ako DDS na mas inuna ang gala kaysa maghanap buhay. Diba? Maghanap buhay ka. Punyeta ka. Kalaki-laki ng ulo mo, kalaki mong dipuga ka. Kabunjing-bunjing mo, puro kagala. Kaya nga minsan itong mga DDS nasisigawan ng magulang, madaling araw ka na umuwi, galing ka naman sa barkada mo, gala ka na naman. Pag nakapag-asawa ka, kanino ka hihingi? Sa mama na naman. Alam mo sa totoo lang mga DDS, tigilan nyo yan. Puro lang gala ang nasa isip ninyo. Tapos pati ako, pagagalain ninyo ako. Putang ina, Christian San Agustin. Ang pangit ng pangalan mo, Christian, tas apelyido mo Santo, pero demonyo ka. Diba? Dipuga. Christian, tapos San Agustin. Putang ina, pangalan mo, Christian, tas apelyido mo Santo, pero dipugang demonyo ka. Diyos mio Marimar. Tigilan mo yan, pagiging DDS mo. Magsakal ka sa sarili mo. May lupid naman siguro dyan. Lunukin mo, wag mo itali. Kasi pag itali mo yan, may possibility na matitigil mo pa. Lunukin mo nang hindi ka makahinga. Para iba ang version ng pagbigti. Kasi iba, kadalasan sa magbigti, tinatali yung liig sa lubid. Ito, bagong version. Lunukin mo yung lubid. Diba? Diyos por Santo, Nemes. Pangalan mo Christian, tapos apelyido mo San Agustin, pero demonyo ka. Yung magulang mo, siguro habang nagkakantutan, santo ang nasa harap nila. Ganun, Meses. Ayan si San Agustin. Meses. Kaya ang pangalan, Christian San Agustin. Putang ina. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Yung magulang mo habang ginagawa ka, kaharap nila santo, malamang sa malamang nasa ilalim ng
altar nagkakantutan yung magulang mo. Kaya nung paglaki mo, pangalan mo Christian, apelyido mo San Agustin. Kasi nandun yung santong San Agustin nakapatong sa altar habang binubuo ka. Oh, tapos nung lumaki ka, demonyo ka pala. Punyemas na yan, Christian San Agustin. Pagagalain mo pa ako, anong oras na? Putang ina mo ka. Alas 10:48 na maabutan pa ako ng curfew dito sa village, hindi nahuli pa ako ng tanod. Putang gagawin mo pa akong gala. Hindi namin trabaho yung salitang gala na yan. Di ba, Ma'am Rida Channel? Alam niyo, sa totoo lang ito mga DDS, kapag na-real talk mo sila, gagawin ka na lang nilang yung bakla ka, pangit ka, tapos nagbabanta, kasi hindi nila alam. Katulad nito ni FGL Design. Instead na ang gagawin mo, mag-message ka sa mga taong gumagawa ng bahay para i-design mo, ang ginawa mo, nanood ka sa live ko. Paano mo mapopromote yung negosyo mo, FGL Design? Kung ako naman customer, ay, chismoso ito. Ang bubong ko, pati warik na ang labas nito. FGL Design. Tapos nanonood sa politics. Ay, Diyos mio Marimar. Gampanan mo yung negosyo mo, hindi yung puro ka chismis. Diyos ko, ang daming DDS. Kaya nga yung Davao hanggang ngayon, pangit pa rin yung mga nakatira dyan. Na-DDS lang, ha? Tsaka wag kang magbisaya dyan, FGL Design. Hindi ka maintindihan, tanga. Oo. Yun lang, mga kababayan. So, alam nyo naman po yung ating ngayon, yung ating content, nakita nyo naman. Si BBM, gusto makipagkaisa kay Duterte para